Good day mga balbon, kamusta? O, nandito na naman tayo, magbabalik tayo to do a quick walk around. Actually, nandito tayo ngayon sa Ford Marikina, and good thing, nasakto na meron silang Car Fair 2024, which you will see a lot of units na merong malaking discount. Karamihan sa mga nandito na naka-sale, na sasakyan, mga 23-year model. So, ayos na ayos pa to, and they have a huge discount. Ito, for example, itong 4x4 na XL pare na Ranger, meron siyang 87,000 discount, tol. Di ba? So, dyan ibibase yung computation nila. So, madami, tol. Maraming unit dito. Itong Territory, merong 49,000 pesos na discount. If you're interested, just go here sa Ford Marikina. Silipin nyo yung mga discounted vehicles nila. Okay, so syempre, diretso na tayo sa ating walk around. Today, we will do a quick walk around of the 2024 top of the line Everest, mga kapatid, titanium. So this is the full spec ng Ford. So tingnan natin kung ano yung mga kaya niyang ibigay sa'yo. Ito ba yung kung meron kang budget na maganda? Of course, this quick walk around is made possible by our friend Christopher Castillo. So this is his number. Any question regarding any Ford vehicle, pati yung mga naka-sale dun sa loob, reach out nyo lang siya. Antimano, mabibigyan niya kayo ng mga impormasyon para makuha. Pwedeng yung first car nyo or your next brand new car. Diba? Okay, tara, pasukan na natin to. Makikita mo na kagad, ang laki ng side mirror, and meron siyang repeaters at meron din siyang camera. This has a 360 camera. And syempre, keyless entry to. So, and smart entry. So, pag pindot mo lang yan, yan. Pasok tayo sa loob. And of course, syempre, this is soft touch leather. Ito yung top of the line nila. So, maganda yung texture ng mga didikit sa balat mo. So, leather yan. Leather to. Leather din to. And then, of course, yung bago nilang bukasan ng pintuan, yung nasa loob, nakatago. Then your controls here. So meron siyang grab handle, meron kang stepboard of course. Tara, pasok tayo. Yan. One of the best sounding door na napakinggan ko is Ford Ranger. So let's see kung ganun din dito sa Everest. Wow. Swak na swak pare. Robust yung dating sa akin talaga ng nito, ng pintuan nito pag sinasara yung pintuan. So, okay, so let's start with the steering wheel. Let's open the lights first pala. Ayan, okay. So, nung pinindot ko yung ilaw, nag-open lahat ng ilaw. Dito sa loob, dito sa harapan, hanggang dun sa likod. So, the steering wheel is wrapped with leather. And you have your cruise control here. This one is your control for your infotainment system. So yan, kita mo naman full digital ang instrument panel natin. You have your vents here, nakamukha nga nung parang honeycomb siya. Tapos meron ka dito, I believe this is a tweeter here dito sa gilid. Plastic, hard plastic yung ibabaw. And meron kang indicators dito para sa airbag. And then, yan, meron kang upper compartment. And then you have your glove box here at the bottom. So that's good. So yung interior niya pare, okay yung interior niya. Plastic, however, meron siyang accent dito. Ayun meron siyang accent dito na parang chrome accent dito sa may gitna na tumatawid mula dun sa dulo hanggang dito sa kabilang dulo. So that's good. Ganon din yung air vents na dito. Very huge infotainment system. Naka-integrate na rin dyan yung control mo na nandito na merong physical din naman. Pero nandito sa may screen, meron ka na din kagad. So, easy access kagad sa control ng AC. And then, yan, meron kang options dyan for the music. And yan. So, this is, you can connect wirelessly for Apple CarPlay and Android Auto. So, meron din siya dito sa may baba na wireless charging. And, yan, itong gitna niya, tol, robust leather din tong gilid. Merong leather touch dito sa gilid. And, yan matiba yung gitna. So, that's good. Ayos siya. Merong lagayan ng dito, French fries. Tapos, dalawang cup holders. Tapos, ito lang, yung variant,
the top of the line is the only one who has this 10-speed automatic transmission na ganito yung knob din. So kakaiba siya, walang ganito sa ibang variant ng Everest. So ito lang yun. And then electronic parking brake. So meron ka ditong drive modes. This is a 4x4 vehicle. So meron kang drive modes dito that will give you the option to select kung anong drive mode yung gusto mo. For example, sand, mud, meron siyang ganon. And then, yung mismong 4x4 niya, pwede mo siyang 4 high and then 4 low. So that's a good option there. Ang dami niyang feature para sa driving experience. Yan. So, and then, you have your huge, wide center armrest na pag inopen mo, ayan, meron siyang tray dyan. Oh, may pwede yung ilagay na kung ano dyan. Ayan. And then, ayan oh, malalim naman. Meron siyang 12 volt socket here. So, pwede kang maglagay ng charger mo dyan kung mag-charge ka. So, yan. Malawak, malalim. And that's good for me. Anyway, so, let's close that one out. And then, dito sa taas, meron kang sun visor with vanity mirror na merong ilaw. So, kita mo naman, lumiwanag, diba? So, that's good. And then, dito rin sa passenger, we expect na meron din. Ayan, meron siya. Tapos dito sa gitna, lagayan mo ng pangmatindihang salamin. Tapos yun nga, yung ilaw. And then the controls for the panoramic sunroof. Pare, may panoramic sunroof yan. Lakas mga, mga good vibes nitong panoramic sunroof na to eh. So, anyway, tignan natin kung paano ba to. Ayun. So, there's a button to fully open it hanggang dun sa likod. Ayan. So, pagka pinindot mo ulit dyan. Ayan. Pagka kinlose mo. Well, wag mo close kasi madilim. So, but anyway. Ayan. So, pwedeng half, pwedeng full. Ayan. So, ayan. And then, so, for the driving position, pare, the seats are all leather. Puro leather yan, kapatid. And, meron tayong electronically adjustable, so powered seats. So kung gusto nating umabante para ipwesto yung sarili natin ng maayos, tapos iangat natin ng konti yung yung upuan para makita natin yung ibabaw ng hood to make it more comfortable and yung visibility mo mas gumanda. Ayan, automatic lang pre. Yan, and yan. The steering, I believe, is telescopic and then up and down adjustable. So that's it here at the front. There's a lot going on here. Hindi ko lang talaga masama lahat, pero ang daming mga kung ano-ano dito. Tingnan natin yung second row kung anong feeling ng mga natin doon, mga pasahero. Okay, so on to the second row. Same material dun sa harapan, pero meron kang tweeter dito sa may pintuan. So that's good. Malamang magandang sound system yan. Meron kang stepboard and of course the grab handle, very important. Let's climb up. Ayan. And then let's see your door. Yeah. Ganda talaga ng tunog. So inopen natin yung panoramic sunroof para may pumasok na ilaw and then na-open yung mga ilaw. So that's fine. So initial, this is a leather seat and ayan yung knee room niya, tol. Oh, legroom, maluwag. Meron kang headroom naman. Ayan, So, that's good. Ayan. And, of course, meron ka ditong control ng aircon. Meron ka ding saksakan dyan na pwede mong isaksak yung rice cooker nyo. 400 watts to 30 volts. And then, meron ka dito mga charger din na Type A and Type C charger. Ayan. Tapos, meron ka ditong center armrest na meron ding automatic na lumalabas na ganoon na cup holders. Ang galing, So that's good. Nice. It's a nice touch. So maluwag naman kasi meron siyang tunnel dahil nga 4x4 to, meron siyang tunnel dito sa gitna. Pero pag ayan, kung dito ako sa gitna uupo, okay naman. Sa akin okay to. Good vibes. So tatlo, ayos dito. Long drive, sure ball, komportable. Headliner niya, all black. You have your vents here. At the top, 360 vents din yan. Ayan, Oh. Siyempre, and then you have your own option here to
For the lights, yan. Ano, liwanag oh. Alright, so that's good. Ayos pare. Safety ito. Komportable. Tara, tignan natin yung third row kung paano sumakay doon. Let's experience it. Alright, so if there's a passenger that needs to go to the third row, kailangan mo lang itong i-pull. Ayan. And then move forward. So, ganun lang siya. And then, pwede ka nang pumasok dun sa likod. So, kung sasakay ka, pasok ka ng pag ganyan. Alright? Ayan. Oh, para akong hinigop. Then, you will pull it. Ayan. Teka, pwede pa ba itong i-recline? Teka. Not sure if there's a recline option. Not sure if there's a recline option here. Masikip dito sa likod, tol. Yung feet mo, no? Nakadikit ka na dito. Pwede naman natang i-move forward pa to ng konti. Ayan. Ayan. Ayun. Yun. So, kung gusto mong i-adjust pa, i-abante mo ng konti yung upuan dahil may capability siya na to move backwards and forwards para mabigyan ng space kahit paano yung tuhod ng mga nandito sa likod. However, ito parang dapat ito maano pa ma-recline pa Meron pa ba itong recline option? Parang wala Anyway, so ganito yung itsura mo. Meron kang air vent dito. Sa taas, 360 din yan. Meron kang sabitan ng, ng damit, ng hanger. And then may sarili ka ding ilaw. Meron kang bottle holder here. Dito sa gilid, na meron ding parang storage. Magkabila, meron yan. So, yan, ganito itsura mo pag nandito ka sa likod ng Everest. Long drive. Ewan ko, hindi ko alam kung maging komportable ako dito na ganun. Pero, 2 tao ang kasya dito sa likod. Anyway, let's check out the boot space and madami pang mga pwedeng i-offer to. Madami pang technology to. So, let's go. The tank here is yan, pinipindot mo na. Yun na nga yung gusto ngayon, pipindutin mo na lang. Basta naka-unlock yung mga doors mo. Yung likod ng Everest, tol. Ang pogi tignan. Lalo na pag gagabi, yung may ilaw. Ang pogi di ba? So you will have your titanium badge here na pagka nakita syempre na nasa likod mo, uy, titanium yun. Tapos 4x4 which is top of the line. Di ba? And then you have your Everest badge dito. Ford logo here at the top. Meron kang camera and then parking sensors all around. Ang difference niya sa ibang variant ng Everest is this is packed with a lot of safety features. Meron din naman sa ibang variant pero dito lahat binuhos ni Ford yung mga safety features niya. So if you want to open this, meron siya dun sensor sa ilalim pero yan, pag pipindutin mo lang siya, di ba? Automatic tailgate yan, di ba? Nice. So kung may bit-bit ka, hindi mo na kailangan iangat pa na ganun. Basic lang. Meron kang 12 volt sockets here. Yan. And then, meron kang floor dito sa ilalim na meron ding maliit na storage. And merong mga tools, nandyan yung tools niya. And then, ito yung access nung sa gulong sa spare tire. Yan. Ito mabigat dito, tol. Siyempre, ang hirap naman ibaba ng third row. Pipindutin mo na lang yan. Oh. Diba? Electronic din. Ang daming nito, tech features talaga nito. So, basically, madaling itiklop yung third row kung kailangan mo ng much larger capacity ng loading area. So, that's huge. Kita mo naman, maluwag-luwag na yan. However, i-check pa rin natin kung paano siya kailangan. Siyempre, kung makacamping tayo, camping trip tayo, gusto natin flat yan, tol. Tignan natin kung kaya yung ganung sistema. Let's go. So, check out natin kung pwede siyang itiklop ng flat. Yan. Pwede. And then on the other side, yan. Okay, pare.
tingnan natin ngayon kung paano. Usually kasi, pag meron akong table na merong upuan ng kasama, pang camping, so pwede mo na siyang ilagay dito sa may tapat ng likod, and then madali kang sumakay. Pero this time around, kailangan nating gumamit ng pamamaraan. Hirap na, no? Laki ng tiyan, eh. So, kung maglalatag ka dito, higa test natin kung kakasya. Ayos, tol. Pwede. Tapos may panoramic sunroof ka pa dito. Kita mo yung mga stars habang nasa kagubatan ka, nasa camping site ka. Ayos. Pwede. So this is a 20-inch rims with the size of 255/55 R20. Yan. Meron siyang Ford logo doon. With Goodyear Wrangler tires. This is a highway terrain tires. Sa harap naman tayo, of course, ito yung mukha niya, pare. All LED. Yan, makikita mo pa dyan, nakalagay, performance LED. And then meron kang fog lamps, which are very intelligent fog lamps, by the way. Para lumipati yung mga headlights niyan, lumiligo mag-isa. And then you have your grill here. Ito yung parang kamukha nga nung air vents dun sa loob. So, that's good. Yan. Then, siyempre, Ford badging, di ba? Yan. Meron kang sensors na. Yan. And then you have your camera. Kasi nga meron itong 360 camera. So, kung napapansin ko kagad dito, ito. Gusto ko to. Itong contour niya dito sa hood. Pagka nakasakay ka kasi dyan, kita mo kagad to. From the inside, ang kita mo talaga, itong part na to, itong dalawa. Itong C-type na to, na daytime running lights niya, matched with this part here, itong hubog na to, macho eh. And then pagka tinignan mo pa yan dito sa gilid, yan di ba? Parang kinat siya na ganun. So, maganda yung pagkakagawa nitong part na to dito. Gusto ko yan. And then of course, bi-turbo. So, tingnan natin yung makina kung anong itsura ng engine bay. So, this Everest, the top of the line variant, has the 2.0 liter bi-turbo diesel engine, and of course matched with the 10-speed automatic transmission. Maluwag yung engine bay niya. So dalawa yung turbo nito, and we're expecting that this is a very powerful engine, and we will do a test drive on this one. So stay tuned sa part 2 nitong episode natin, which is the drive test or the test drive of the Everest 4x4 Titanium. O yan. Maluwag. Malinis. Ayos. So this top of the line variant is priced at 2,500,000 pesos. So if you're in the market and you're looking for an SUV that is really premium, this is a premium feel kasi talaga para sa akin And ang dami kong mga kaibigan na naka-Everest, yung mga old model pa, meron akong mga tropa, naka 2010 model pa na Everest, buhay pa rin hanggang ngayon So this is the Snowflake Pearl White color. Pagka nakita mo sa personal to, ang ganda ng kulay niya. Ayan. So, baka hindi ka pa naka-subscribe, tol. Subscribe ka na, kapatid. If you like this kind of videos, mga car reviews, subscribe ka na. Madami pa tayong mga videos na parating. Samahan nyo ako, experience natin to. Ano mga balbon? Tara, sa tagumpay.